Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Matinding balita, higanteng balita, dambuhalang balita. Malawakang protesta versus Marcos Jr. Admin. Ikakasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Nako mga kababayan, malupit ito. At ayon na rin sa mga balita na nababasa natin at kumakalat sa social media, yung isang malaking reliyon na napakadaming miyembro ay magsasagawa po ng peaceful socializing o yung tawag ng iba rally po na nataranta ang Malacanang. Naka-red alert na po. Pati sabi nila mga kababayan, di galing sa akin. Yung ng AFP na nagre-ready po sila, meron pong mangyayaring malaking digmaan di umano na baka daw lulusob yung ibang kalaban ng bansa. Halimbawa po yung China. Naka-ready po daw ang AFP sa mga anumang banta ng pagsakop ng ibang bansa. So ngayon mga kababayan, ako po itong balita na ito, ayon dito sa SMNI News, nakakakilabot po dahil marami pong grupo ang magsasagawa ngayong November 30 na rally. Gaya ng sabi ko sa inyo, yung isang malaking religion na magsasagawa ng pagtitipon ng malawak buong Pilipinas, separate. Yun po yung balita po na kumakalat. Di ko alam kung sure po ito mga kababayan kasi yung mga kilala natin mga media news center, mga mainstream media, yun na rin yung kanilang binabalita. Meron daw umano, may permit na daw na nakuha sa mga pagtitipon na ito. Merong title Democracy, Transparency and Democracy. Mga kababayan, yun po yung title. So dahil po dyan, mukhang mainit ang labanan. So ngayon, malawakang protesta versus Marcos Jr. Admin, ikakasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Nako mga kababayan, ito na po ang balita natin. Matindi po ito. Malaking grupo sa bansa para ipanawagan ang hustisya at kondenahin ang umano'y lumalalang katiwalian sa pamahalaan. Kaugnay nito, todo handa na ang PNP para sa inaasang malawakang kilos protesta sa Nobyembre at 30. Si Paul Montibon sa report. Nagsimula ang serye ng mga pagkilos sa September 21 Anti-Corruption Rally na sinundan pa ng iba't ibang demonstrasyon mula sa mga organisadong grupo, religious organizations, pribadong sektor at mga individual para kundinahin ang malawakang katiwalian sa bansa. Halos linggo-linggo na ang mga kilos protesta sa Maynila at sa iba pang bahagi ng National Capital Region. Lahat ay iisa ang panawagan, hustisya at pananagutan sa sinasabing paglustay ng mahigit 1 trilyong pisong buwis ng taong bayan. Kaya naman hanggang sa ngayon, hindi halos walang tigil na kilos protesta ang ikinakasa para lang maipaabot sa palasyo kung saan nakatira ang Pangulo kasabay ng paghingi ng sagot sa mga nangyayaring korupsyon. Muling magpapatuloy ang tinaguriang trillion peso march ngayong darating na Nobyembre at 30 kung saan target ng mga nagpoprotesta na maipaabot sa Malacanang ang kanilang panawagan laban sa korupsyon. Aminado ang pambansang pulisya na pinag-iingat nila ang kanilang hanay sa harap ng posibleng pagdagsa ng mga rallyista. Matatanda ang nagkaroon ng tensyon noong September 21 rally sa Maynila kung saan may mga nagpasabog umano ng debris at So yan mga kababayan, ito po kasi yung delikado dyan, yung mga hinahaluan po ng mga terorista na sabi nila mga kababayan, di ko sabi, binayaran para manggulo, para isisi sa mga Duterte. Sabi po ng PNP, the PNP reaffirms its commitment to maintain peace and order in secure demonstrations being conducted by the public. We have lessons learned over the September 21 rally in Manila that went violent, and I assure our kababayan that we are ready to respond to any eventuality
during the protest actions on November 30. Ayan po mga kababayan. Kaya yung title po, Malawakang Protesta versus Marcos Admin, ikakasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Yung isang malaking grupo po na isa na may socializing po na malawakang pagtitipon, medyo mapapaaga daw di umano. Yan po yung bali-balita po mga kababayan. Hindi natin sure kasi wala naman tayong alam dyan. So ngayon po, ituloy natin to. Improvised devices. Kaugnay nito, magdaragdag ang PNP ng pwersa sa NCR na aabot sa 15,000 na mga pulis para siguruhing maayos ang daloy ng protesta. Mahigpit din ang direktiba sa mga pulis na ipatutupad ang maximum tolerance habang may zero tolerance rin naman sa anumang karahasan gaya ng pagsusunog o pamamato. Hiling ng mga otoridad sa publiko, ipahayag ang saloobin ng mapayapa at makipagtulungan sa mga pulis para maiwasan ang anumang gulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. So yan po mga kababayan, nako, medyo ito. Medyo nakakagulat po ito, mga kababayan. Ito po yung rally po. Rally in Menjola. Ito yung mabigat na nag-rally mga kababayan. Na talagang nagkaroon ng tension dito. Ito yung nagkahabulan po mga kababayan ko. Ito. Ito po yung nakaraan na tension. Nauwi sa Nagkabakbakan gulo po. ang protesta sa Mendiola kahapon. Ayan po, nagkaroon ng bakbakan po ng nakaraan. Binato ng mga kabataan ng mga pulis. So yan po yung laban nung Binomba September ng water 21 na cannon ang mga nagkagulo. rallyista. Yan nagkaputukan kahabulan, pati yung reporter. Ito May yun. nanira ng motorsiklo. So ayan, inihila yung motorsiklo. Yan po yung sinasabi ng pulis na natuto na sila sa lesson. Nung nakaraan, September 21, nagkaroon ng riot talaga dyan. Nagkabakbakan. May mga pulis na nasaktan, may mga nag-riot, may putukan, nagkabombahan ng tawag dito yung tubig na talagang maraming nasaktan, pati pulis. So ngayon, yung mga hotel, pinagnakawan pa, ito yung mga nautusan na nabayaran. Hindi natin alam, yun yung sabihan, hindi natin alam kung totoo ito, pero yun yung lumalabas sa balita. So ano bang sabi dito? Ayan At ng traffic nagwawala light sila. Naku, ninakaw pa yung mula sa Ayala Bridge kung Naku saan po, nagkagulo ayun, rin sa nagkabakbakan, pagitan ng mga rallyista at mga pulis. So yan po, yung van container po, sinunog po ng mga kabataan. Na yan po yung binibintang sa mga Duterte na naman. Pag may nanggulo, laging Duterte yung kanilang pinaparatangan. So ngayon po, sabi ng pulis, ipapakalat yung maraming mga kapulisan na 15,000 para ma-secure yung crowd, maiwasan ang gulo. So yung mga mga kaibigan natin diyan, kung gusto niyo ng mapayapa, kung gusto niyo ng peaceful, sabi naman kasi nung iba, kung halimbawa po may pagtitipon po na gagawin yung kapatiran ng mga kinabibilangan ni Senador Marcoleta, doon kayo sumama, mas safe kayo doon. Iwasan nyo yung crowd na lugar na baka maulit yung September 21. Pero dito sa sasagawa ng grupo ni Senador Marcoleta, mapayapa ito. So ngayon mga kababayan, yan po yung goal ng pulis na magkaroon ng mapayapa na pagtitipon sa November 30. Araw po ng mga bayani yan ni Andres Bonifacio. So talagang yung iba't ibang grupo nagkaroon talaga ng protesta. Nako, sana wala namang mangyari. So ito yung protest doon. Ito po mga kababayan, no? Ito yung nangyari na pagsusunog. So ipakita ko lang sa inyo para malaman nyo. Baka yung iba hindi pa napapanood. Siyempre ipapanood ko na kung ano talaga yung mga nangyari noon. Kasi yung iba, hindi naman lahat nakakapanood ng vlog Hindi naman nakakapanood doon sa
sa mga balita sa FB sa minsan lang mag-open. So dito, ipapakita ko na sa inyo. Ito po mga kababayan, no. Ito yung nangyari noon. Nagkabakbakan talaga dyan. So yan, nag-spray. Nag-bomba ng malakas sa tubig dito. Ayan yung bombero. Talagang pumesto. Ayan, nagkahabulan, nagkabanakan yan. Ayan, binato. Nagkabatuhan mga kababayan. Ayan, in-spray yan. So, ganyan po ka-violente. Ganyan po ka-gulo noong September 21. So, ito yung iniiwasan ng kapulisan na makontrol yung crowd. Sana po, walang masaktan ngayon. Kung ako sa inyo, kung halimbawa may mga kakilala kayong kapatiran, itong gagawin nila, di umano ha, hindi ko sure kung totoo ito. Nababasa lang natin yung kanilang gagawing socializing. Sana po doon kayo sumama kasi mas safe yun. For safe po, kung gusto nyo mag-rally, pwede. Kung gusto nyo sumama sa November 30, why not? Basta doon kayo sa malinis na crowd. Diba? Kung ako lang tatanungin mga kababayan mas gusto ko sumama sa kapatiran diba? So yun po yung gagawin natin, makikibalita po tayo kung ano yung mga kaganapan. So etong crowd na ito na nangyari, ganyan po kabrutal noon. So ito talagang pinaghahandaan ng kapulisan ngayon. So ito po. Ayan, hindi hindi po ng mga nangyari. Ayan, binato. Binato yung alam nyo yun, yung pinaka-gutter, yung checkpoint. Di ba yung mga Madagascar, yung Indonesia, yung Nepal, nagkaroon po ng demonstration na lahat ng kabataan lumabas ng bahay. Yun po yung nangyari. 1 week lang yata bumigay yung gobyerno nila. So yan po yung nangyari. So iniiwasan po talaga ng otoridad na maulit muli yung mga ganitong eksena. Kasi nga po, syempre, kahit sila, ayaw nilang mangyari yon, ginagawa lang nila yung trabaho nila. So dito naman sa mga nagrarally, talagang agresibo sila. Siguro sa sobrang galit, mga kababayan ko. So yan po yung mga eksena. Ano kaya mangyayari mga kababayan sa November 30? Diba? Lalong-lalo na itong samahan na isang grupo na malaking reliyon na magsasagawa di umano ng socializing, grand socializing, transparency and democracy and transparency yata yun Hindi ko lang alam ha. Pero yun yung bali-balita natin mga kababayan. So ngayon, anong masasabi nyo? Bakit nagre-ready ang AFP ng parang pagsasanay? Ano ba yung kanilang pinaghahandaan? Sabi nila may threat daw. Kailangan ng Pilipino daw ay kailangang ipagtanggol muna ang sarili in 30 days. Kaya ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang sarili without the help of the alliance in other countries, especially US mga kababayan. Meron ba tayong missile interceptor na gaya ng Israel at Amerika na kahit paulanan ng libu-libong mga missile, wala pong dadapo sa ating lupain? Kakayanin kaya natin ng 1 araw hanggang 2 araw kung sakali nagkaroon po ng giyera o digmaan? Kaya ba natin protektahan ang ating mga sarili? Kailangan ba nating makidigma sa ating mga kapitbahay? Ano kaya ang mabuti na pwedeng gawin ng ating gobyerno para makaiwas po sa ganitong mga gulo? At lalong-lalo na po mga kababayan, ano kaya ang magandang gawin ng government para hindi na lumala ang ganitong mga protesta laban po sa korupsyon? Kasi napapansin po ng mga Pilipino na wala pong nangyayari, na talagang mayroong nagrabyado mga Pilipino
Trilyones ang ninakaw ng mga buhaya. Pero hanggang ngayon, wala pong napaparusahan at napapakulong. So mga kababayan, ano po ang masasabi nyo sa mga malawakang pagtitipon na ito ng iba't ibang grupo para ipanawagan ang hustisya sa mga pagnanakaw ng pera natin, sa mga tax natin? So yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Suportahan po natin si Marcoleta mga kababayan sa kanyang mga layunin na bigyang buhay ang batas. Yung transparency and accountability. Kung paano niya protektahan ang batas, protektahan po natin siya, suportahan po natin siya sa kanyang mga ginagawa. Mga kababayan, sabi nga niya, si Orly Gutesa is the most credible, one of a kind witness na kanyang nakita na hindi niya nakikitaan ng pagsisinungaling, hindi niya nakikitaan ng panloloko. Honest po itong marino na ito, na isang sundalo na mayroong credible, na sinisiraan palagi ng mga basher, lalong-lalo na hinahabol ni Ping Lacson. So mga kababayan, yan po ang ating bahagi. Sana po i-like at i-share nyo pong video na ito. Mabuhay po.